Ito ang Tinig ng Bayan, kung saan ating maririnig ang mga kwento ng pag-alis, pangarap at pagbabalik ng mga bawat Pilipinong migrante. Ngayong araw, samahan ninyo kami sa isang episode na pinamagatang Lakbay ng Pag-asa. Magandang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo sa Tinig ng Bayan. Ang aming pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kwento ng isang OFW. Pero bago ang lahat, Alam mo naman, mahigit 10 milyong Pilipino na nagtrabaho sa ibang bansa. Karamihan sa kanila, nurse, repair, at mga domestic worker. tama nga, ngunit sa likod ng lahat ng mga tagumpay, may mga kwento lahat na ito. Merong malungkot, pangungulila at sakripisyo. Kaya sa susunod na bahagi, kilalanin natin ang isang ina na nagtatrabaho sa Dubai. Nasa isang maliit na apartment sa Dubai si Aling Amanda. Kakarating pa niya sa kanyang bagong trabaho at ang bumungad sa kanya ay isang magulong bahay. Si Aling Amanda ay isang domestic helper na naging malayo sa kanyang pamilya at higit ng 3 taon. Minsan, habang naglilinis ako, naisip ko sana ganito rin kami sa bahay namin. Pero kailangan kong tiisin para sa kinabukasan ng mga anak ko. Mama, kamusta ka na dyan? Ma, okay lang kami dito. Miss ka na namin. Ikaw, okay ka lang dyan? Kaunti na lang anak, mag-iipon pa si mama. Pero tandaan mo, kahit malayo ako, araw-araw kayo laman ng dasal ko. Amanda, ingatan mo sarili mo riyan ha. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ating anak. Salamat din kayo ang lakas ko. Maraming salamat, Nanay Amanda, sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento. Gusto ko lang naman malaman kung anong pinakamatinding hamon bilang isang OFW. Siguro po yung malayo sa pamilya, kapag may birthday, graduation o kahit simpleng handaan, hindi mo sila kasama. Pero iisip ko lahat ng pagod, may kapalit na magandang kinabukasan sa aking pamilya. Nakaka-inspire po. Ano naman ang mensahe ninyo sa kapwa ninyong OFW? Huwag po kayong susuko. Tandaan nyo, kahit mahirap, may dahilan kung bakit tayo lumalaban para sa pamilya, para sa pangarap ng ating mga anak. Salamat sa iyong sagot, Nanay Amanda. Isa kang huwaran ng lakas at pag-asa ng ating bayan. Akala ko pinili ni Mama ang trabaho kaysa sa amin. Pero ngayon, alam ko na pinili niya magtrabaho upang mabigyan niya kami ng mabuting kinabukasan. Kapag naririnig ko ang salitang OFW, iniisip ko hindi lamang trabaho iyon, kundi pagmamahal, sakripisyo at pag-asa. Sa bawat kwento ng pag-alis, may kwento ng pagbabalik. Ito ang Tinig ng Bayan, lakbay ng pag-asa. Hanggang sa muli, mga kababayan.